Kasi pag nagkatrabaho ka na, ayun, di yung, yung makaka-share ka ng mga experience. Hello, Pero Meme you know, Camp here. May bago akong kakaibang kwento sa inyo. May nakilala akong isang kababayan natin dito sa London. Actually, hindi siya taga London. Bisita siya rito sa London. Siya si Jojo Inubero. Nagka-interest akong interviewin siya at i-share ang kanyang buhay sa aking vlog dahil na-inspired ako sa ginagawa niya ngayon. At the age of 53, nagta-travel na siya around the world. Isa siyang PhilAm, isa siyang American citizen, pero Pilipino siya. Na ngayon ay nagre-retire na siya sa Pilipinas, sa BGC siya nakatira. Nais kong i-share ang kanyang story sa aking vlog dahil sa pagkakwento niya sa akin, gusto kong matutunan ng bawat Pilipino or bawat tao na nanonood sa aking vlog na kakaibang kanyang story. He enjoy his life at this moment of time. Masasabi kong tama at maganda ang naging desisyon niya sa buhay. Kaya nang kwento niya sa akin ang kanyang buhay, sabi ko, why not? Interviewin kita. Gusto ko ma-inspire ng mga tao sa iyo sa vlog ko. First time ko maglalabas sa aking vlog, isang taong akin nakilala at gusto ko ma-inspired kayong lahat. Siya po si Jojo Enobero. I-follow nyo rin po siya sa kanyang social media account, YouTube at Facebook. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi, Jojo. Anyway, in-interview kita kasi interesting yung buhay mo. Kasi most of the people na Pilipino, talagang ayaw mag-retire sa Pilipinas. At ikaw, early age, nag-retire ka. yes. Kwento ka tungkol sa buhay mo. How you get in America. Paano ka naging successful at masaya doon. Okay, so pumunta ko ng US noong 1985. Tapos doon ako pumasok ng high school, college sa California State University, Sacramento. So I graduated noong 1995. Tapos like 1995 up to 1998, nagtrabaho ko as a programmer, analyst sa KPMG, Pete Marwick. And then from 1998 to 2008, nagtrabaho ko as an independent contractor, as a consultant, like doing computer programming and all that stuff. Tapos, noong 2008, doon ako nagtrabaho sa California, State of California. So doon, kasi pag nagtrabaho ka sa State of California, kahit na mababa ang sweldo mo, ang pinakamagaling yung mga benefits. So yung pension mo, magaling. Like, Hi. Now what you do now? I mean like, are you retired? Are you still working? What do you do now? yeah, so nag-retire ako noong 2017. Kasi nung... Ilang taon ka? 46 years old ako noon. So nung pumunta ko ng Philippines, na-realize ko na hindi mo masyadong, yung maunti lang yung kailangan mong gastusin for your expenses compared sa US. So mas, imbis na yung trabaho ko sa US ng hanggang like 60 or 65 years old, pwedeng lumipat na ako ng Philippines at 46 years old para hindi na ako magtatrabaho kasi meron akong savings tapos meron pa akong pension pag nag 55 years old na ako. So buhay na ako sa Philippines. So like I can live like a king for like 50,000 pesos a month. Samantala sa US, yung 50,000 pesos a month na yon, Parang parang 1,000 pounds lang, dollars lang yun. yeah. So expense ko lang yun ng mga kotse ko. Bakit ang aga mo nga nag-retire? I mean like yung 47 yung iba dun, kick pa lang ng Ang prime of their life. my number one hobby is actually yung mag-travel. Yeah. So I love to travel. Ang pinakang gusto ko talaga yung Europe. Tapos nung lumipat ako sa Philippines, discover ko na magaling din pala sa Asia. So ang favorite ko ngayon like yung Bangkok, tsaka Tokyo. Tapos nakapunta din ako ng like Taipei, Seoul, so, Kuala Lumpur, and it's all over like Asia, and then dun sa ito nga sa Europe. So mula nung ako umalis ng US noong 2017, hindi pa ako bumabalik ng US. Panay travel ko lang is Europe or Asia. Kasama sa travel mo ang gay culture or LGBT community yan. Yes. Tell something about it. Yeah. Bakit? Bakit sinama mo siya sa travel mo? Kasi gusto ko ma-experience lahat ng yung like okay. So pag nagta-travel ka, na-experience yung different culture. Like just like
everyday life. Well, LGBT is part of culture na. Yeah, I mean, like during the day, like you have your everyday life na may experience mo yung culture ng country. Pero meron din silang gay culture na yung like, the nightlife na iba-iba. So, for example, like nung nagpunta ko ng Berlin, na-realize ko na yung it's the best so far na experience ko. Like it's almost at the level nung San Francisco. Kasi like napakadaming tao. Tapos tapos ang gagad pa ng mga katawan, talagang they take care of their body, tapos ang popogi pa nila. Tsaka yung napakadami. Tsaka yung iba-iba rin yung tao yun. May bata, may matanda, tapos may mga payat, may muscular. So ano yung masasabi mo so far sa mga na-travel mo? So far sa lahat ng travel mo dito sa Europe, ano one of the sasabi mong the best? So definitely nga dun sa Berlin. Dahil ano meron sa Berlin? Okay, yung kanilang mga bars, tsaka yung mga sauna, napakadami. So for example, nung nagpunta ako sa sauna, 2 hours akong pumila kasi napakadami. So usually on a Sunday, like afternoon, napakadaming tao. So enjoy ako nung nagpunta ako doon. And usually, nakakastay ka ng, I think like, 8 hours natin. Basta iminamaximize ko yung stay ko. Tapos nagpunta din ako it's a like cruising club. So yun ang the best na napuntahan ko kasi siguro there's like at least 1,000 guys. Tapos pumilang ako ng mga 1.5 hours kasi napakadaming tao na pupunta. Tapos ayun yung pag-check-in mo yung mga damit mo. Tapos ayun, kita mo na ang gaganda ng mga Hubad talaga. Hubad sa katotohanan. Yes. Ang suot mo lang sapatos. After Berlin, anong next na pinunta mo dito sa Europe? So after Berlin, nagpunta ako ng Amsterdam. So yung first time ko sa Amsterdam, like 1995 ako nagpunta, tapos 97 and then 2000. Enjoy ako. Kaya gusto kong bumalik sa Amsterdam. Kaso, na-realize ko nung bumalik ako ng Amsterdam for like 7 days. Iba na yung gay culture, parang hindi na mas masaya. So hindi ko alam kung dahil nagpunta ako sa Amsterdam dahil may mga event. Like, kasi one day nagpunta ako ng Queen's Day. So napakasaya talaga. So nagpunta ako doon parang regular lang. So hindi ako masyadong nag-enjoy. Tapos nagpunta naman ako, after Amsterdam, nagpunta ako ng London. So nung nasa London naman ako, nag-enjoy ako. Yung first time ko, nagpunta ako sa karaoke bar, yung gay bar, kasi may-ari, friend nung cousin ko. Tapos the next day, nagpunta naman ako sa yung cruising bar na pero hindi naman ako masyadong nag-enjoy kasi medyo madumi. Tsaka hindi ko masyadong type yung mga nandun. Tsaka maunti yung tao. Hindi talagang walang ka-compare sa Berlin. Sa dami ng tao. Tapos then on the third day, nagpunta naman ako sa like bar. Tapos doon ko na-meet si Memicamp. And then it was like instant bonding. Siyempre, Pilipino, di ba? Ibang-iba talaga pag Pilipino. Talagang, kasi meron kayong like, something in common. Yeah. So, ayun, yung naging friends kami kaagad. It's like instant friendship. Thanks. And after London, saan ka pupunta? So, mamaya, in like 3 or 4 hours, pupunta naman ako ng Paris. So, magte-train ako like using Eurostar from London to Paris. So, after ng Paris mo, saan pa? Yeah, so Paris ako ng 2 weeks. Tapos, magte-train na naman ako. Pupunta naman ako ng Barcelona for 11 days. And then, from Barcelona, pupunta naman ako ng Madrid for same 11 days. So, total kong travel here in Europe is like 2 months. Siyempre na marami nagtatanong, magkano ba talaga ang budget pag nag-travel ka especially sa Europe, di ba? Magkano lahat? Okay, baka himatayin kayo. Pero warning, nung nagtatravel ako sa Asia, mas mura, napakamura sa Asia
compared sa Europe. Like, na-shock din ako. So, for example, pag nagpupunta ko nung like Asia, lahat ng mga binabayaran ko, ikino-convert ko pa from like, local currency to US dollars. Kasi ako naman, US dollars yung ako. Tapos yung boyfriend ko naman, kino-convert ko yung para sa kanya, so to pesos. So, nung my first 15 days so far, na ang nagastos. So mga almost how many in peso na nag-assess mo? Okay. Travel mo? So far, nandito na ako ng 3 weeks. So nagastos ko na halos mga 180,000. So kung ano mo yun, i-calculate mo nung, kasi 2 months total ako dito. So magiging kalahating milyong pesos. Lahat na nagastos Yeah, mo. lahat yun. Anong nagagawa ng travel sa buhay mo? Okay. So, as an American, nag-iba yung perspective ko kasi yung lumaki na ako kasi sa US. So, nagkaroon ako ng like American mentality. So, American mentality is like ang pangarap mo makabili ka ng malaking bahay na like pinakamalaking bahay na mabibili mo na napakadaming bedroom. Tapos yung pinakamadaming garage para madaming kosyero. Tapos, yung lahat na pumunta ko, kotse lahat. So, nung nag-travel na ako ng like Europe, doon ko na-realize na ibang-iba yung buhay pag yung nakatira ka sa Europe na it's very compact. Tapos, yung napakaganda ng public transportation, hindi sila car dependent. Lahat sila gumagamit ng mga public transportation. Samantala sa US, ayun, nakakotse kami lahat, kaya mas overweight yung mga Americans kasi nga, nagkukotse lang, hindi sila naglalakad. So, yun ang number one na na-realize ko. Kaya yun din ang naging reason ko kaya lumipat ako ng Philippines kasi ayoko na nung ganong mentality na yung malaking bahay. Kasi ngayon, ang bahay ko sa Philippines, 1-bedroom condo lang na it's like 57 square meters. Samantalang nung nakatira ko sa US, I live in like a 300 square meter house and lot with like 3-car garage na isa lang naman ako, tsaka may aso ako. So, hindi na gagamit lahat yung buong bahay. Samantalang yung condo, yun, paglabas ko ng kwarto, ano ako sa living room, ano na sa kitchen, ako sa dining room. Napakadali lang ng buhay, napakadaling linisin. Samantalang sa US, napakahirap maglinis. Worth it ba ang pagre-retire mo sa Pilipinas at the age of 47? Yes, napaka-worth it. Kasi, so nung nasa US ako, nagtatrabaho ko. So, siyempre, sa US, mas malaki yung salary compared sa Philippines. Kasi sa Philippines, ang nabasa ko yung minimum wage, it's like 500 pesos per day. So, that's like $10 per day. Samantalang sa US, minimum yata, like, it's at like $10 to $15 per hour. So, isipin mo yun, like, it's like 8 times, like, at least 8 times more yung sweldo mo doon. Tapos sa Philippines, parang ang hirap-hirap yata magtrabaho kasi talagang Credential. sinusulit ng mga... Tsaka yung credential, nahanapan ng maraming credential. Yeah. So, kaya para sa akin, hindi ako titira ng Philippines para magtrabaho. Kasi nga, nakatira na ako ng US na experience ko na napakaginawa ng buhay pag nagtatrabaho sa US. Pero at the same time, na-experience ko na rin na yung dahil maginhawa nga yung buhay sa US, napakamahal din ng mga expenses. So, karamihan ng mga nagtatrabaho, even me, like yung first 10 years or first like 25 years, 15 years, I live paycheck to paycheck. So, kung ano lang yung sweldo ko, nauubos ko yun, yung konting-konti lang ang naiipon ko. Kasi nga, napakamahal talaga ng mga cost of living sa US. Samantalang sa Philippines, so nag-retire na ako doon, yung expenses ko lang 50,000, napakamura. Kasi yung mura din pagkain, mura yung mga service. Tapos ang number one ko pang gustong gawin sa Philippines is yung magpamassage. So sa US, like, never ako nagbabayad ng pamassage kasi they charge like $100 to $200 an hour. May makakuha ka ng yung mga Asian na yung medyo hindi legit na baka $50 per hour. Sa Pilipinas, baka $10. Samantalang sa Philippines, na ang massage ko, I get it like twice a week. Ang binabay ko lang like 250 pesos. So that's $5
per massage. Anong masasabi mo sa mga nagre-retire ng late na, yung late of their age na, and then yung early na nagre-retire? Ano yung masasabi mo doon? Okay, so this is from personal experience. So ang mama ko, nag-retire siya nung 60 years old. Mahilig siya mag-travel. Tapos, nagta-travel siya. Pero by 60 years old, mahina na siya. So hindi na siya masyado nakapag-travel from 60 years old hanggang namatay siya. So namatay siya at 65 years old. So ang nag-enjoy lang niya na buhay nung retirement life is 5 years old. Samantala ko, nag-retire ako noong 2017. It's now 2024. So 7 years na akong nag-enjoy na nagta-travel. Ito, mas madami na ako na-travel within 7 years compared sa buong buhay ko before 2017. So, ang masasabi ko sa mga yung mga nagre-retire na matatanda, ito rin from experience, tulad nung tita ko, yung asawa niya, nagtrabaho siya hanggang parang mga 80 years old yata siya. Tapos namatay siya after like 1 or 2 years. So yung buong buhay niya, nagtrabaho siya, nag-ipon siya, hindi niya na-enjoy yung kanyang pera. Pero para sa akin, ang advice ko sa inyo, mas mabuti pang mamatay ng mahirap kaysa sa mamatay ng mayaman. Kasi pag namatay ka ng, hindi ko sasabi na yung wala kang pera nung namatay ka. Sasabi ko lang, i-budget mo. Yung ang lifespan mo, like you expect to live until 90, ano mo yung pera mo, i-allocate mo na like every year, paunti ng paunti. Kasi dapat, pag namatay ka na, dapat wala kang like 2 million or 5 million or like dollars In-spend mo na sa sarili mo. Kasi you earn it. Yeah, kasi mo yan eh. kaya makita mo yung daming mga nagpapamana sa buong pamilya. Tapos yung pinapamanahan nila mga pamilya, hindi nila na makapaya ko. Kasi nagta-travel ako now na kasi parang iniisip ko hanggat wala pa akong gout at rayuma. Naniniwala ka ba na mas masarap mag-travel ng bata pa kaysa may rayuma at may gout ka na wala ka ng silbi? Yes. So ako ngayon, I'm healthy. So ngayong travel ko 2 months, naka-backpack lang ako. So yung backpack ko is like 12 kilos, tapos yung aking mga camera na handbag, it's 3 kilos. So like 15 kilos yung buhat-buhat ko. Pag naglalakad ako, like from the train to the hostel, and then hostel back to the train, or yung nag-aeroplano, like from na-transfer ng layover. So kailangan mo talaga malakas. Kasi kahit naman yung meron kang maleta, mahirap ring hilahin. So pag yung matanda ka na, masakit na yung tuhod mo, hindi ka na makakapaglakad, lalo na dito sa Europe, karamihan ng mga subway, kailangan mo ng hagdan. Minsan walang elevator, walang escalator. So, kaya mas magaling talaga na mag-travel habang malakas pa. Salamat sa panunod ng aking vlog sa interview ko kay Jojo Enobero. Ang moral lesson ng storya na to, kaya ko siya in-interview ay, live your life now. Yes, you have to plan your future, but you don't know what happened next. Tulad sabi ni Jojo, mag-travel ka while you can. Kahit sa inyo lang, sa tabi-tabi, sa bukid, sa mga place na hindi mo pa napupuntahan. Hindi naman kailangan na sa ibang bansa eh. Kahit sa kabilang barangay lang, or sa mga magagandang tanawin sa lugar mo. Kasi pag ikay naglalakbay at nagtra-travel, hindi lang nare-relax ang iyong mind. Na-appreciate mo pa ang buhay. At nakakatulong din ito sa inyong mental health. Dahil hindi nakukulong ang iyong pag-iisip at paningin sa sulok niyang yung bahay or paligid. Kaya sabi ka ni Jojo, mag-travel ka hanggat malusog ka at kaya ng katawan mo. Meme Camp here!